Muling humina ang bagyong Tino matapos maglandfall ng ikawalong beses. Pero nananatili pa rin ito sa typhoon category. Habang patuloy na binabantayan ang rapid intensification naman ng isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa update, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang tanghali sa iyo, Charmaine. Yes, ma'am. Magandang tanghali po sa ating lahat. First, give us an update muna dito sa lokasyon ngayon ng bagyong Tino. Yes po, ang latest location po ni Tino as of 10 a.m. and dito na po sa may kanluran ng Coron, Palawan. Estimated at 190 kilometers at sa mga susunod pa na oras ay tuluyan na nga itong lalayo dito sa may area ng Palawan. And ano-ano pang habang papalabas na ito, palayo na ng bansa, ano-ano pang mga lugar ang patuloy na maapektuhan na at hanggang kailan? Yes po, no? So sa ngayon, ang mga areas under wind signals na lamang natin ay yung dito na lang sa may parte ng Occidental Mindoro, Lubang Islands, Kaluya Islands, maging dito sa may buong dito sa may half ng Palawan, no? Pero yung bandang baba ng Palawan ay wala na nga nakataas na wind signals. And ina-expect po natin na maaari nang bumaba pa yung wind signals mamayang gabi dito sa may Palawan, and totally by tomorrow ay maaaring mag-lift na nga ng wind signals dito sa may Palawan at maging dito sa may Mindoro. Puntahan natin yung isa pang bagyo na kabuntot nga nitong si Tino. Ano ang update? So, ang latest update po sa next na magiging bagyo na si Uwan, possibly ay almost ganun pa rin naman po yung pinapakita na entry point niya dito sa loob ng PAR natin, Friday afternoon or evening or madaling araw ng Sabado. And then, nakikita nga po natin na talagang super typhoon yung consistent na pinapakita ng mga model, and possible na pwede niyang daanan dito sa kalupaan ng ating bansa ay dito sa may pagitan ng Northern at Central Luzon. Pero kung i-consider natin yung area of uncertainty ay maaari pa nga yung bumaba hanggang dito sa may parte ng Southern Luzon. At kailan natin, ngayon ay gano'n na siya kalakas at kailan inaasahang aabot na ito ng super typhoon strength? Yes po. So sa ngayon, nandito pa lang sa kategoryang tropical depression, and ang maximum sustained winds niya umaabot ng 55 kph at yung gustiness umaabot naman ng 70 kph. Ina-expect natin na magiging super typhoon siya pagkapasok na dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So kumbaga dito sa may karagatan ng Pilipinas siya magiging isang super typhoon. Yung sinasabing rapid intensification, pagpasok nga po nitong bagyong Uwan sa Philippine Area of Responsibility, paano ito nangyayari at bakit ito nangyayari? Ano yung mga factors? Yes po, no? So yung mga factors kaya nagkakaroon ng rapid intensification, first ay yung merong enough ng moisture. Next, dapat meron po tayong mainit na temperatura, which is yun yung isa sa mga main reason kaya nakapag-develop ng super typhoon dito sa karagatan ng Pilipinas, dahil nakikita nga natin na may kainitan yung sea surface temperature dito sa may silangang parte ng ating bansa. Gaano kalawak itong bagyong Uwan at inaasahan pa rin ba, mas mataas ba talaga yung chance na magla-landfall ito? Yes po, no, tumataas nga yung chance na magla-landfall ito, and sa ngayon, meron po itong radius na maabot ng 450 kilometers. So kung susumahin, nasa diametro niya ay 900 kilometers na lumaki na po ito, no, simula ng mga previously na mga nakaraang oras. At habang papalapit ito ng bansa, habang lumalakas ito, ay mas inaasahan ba rin lalawak pa? Yes po, ma'am. Kasi sa ngayon, nandito pa lang siya nga sa pinakamababang kategorya ng bagyo, no, tropical depression. Hindi pa niya na-attain yung talagang peak na intensity niya. So expected na maaari pa po itong lumawak sa mga susunod pa po na araw. Ano ang kilos nito, Charmaine? So sa ngayon po ay moving ito ng eastward na 10 kilometers per hour, pero sa mga susunod na oras ay mas kakanluran na nga yung magiging tatahakin nito, bahagyang bababa, pero sa mga susunod na araw ay mas pataas na yung magiging track nito.
Kailan natin, sabi mo nga, papasok pa lamang naman ito sa PAR by Friday night or Saturday morning. Pero kailan natin magsisimulang maramdaman yung epekto nitong bagyong Uwan sa bansa? Mm. As early as Sabado po, nakikita na natin na magkakaroon na tayo ng rough seas, lalong-lalo na nga dito sa may silangang bahagi ng ating kapuluan, especially nga dito sa may Luzon, no? And then, pagsapit po ng linggo ng gabi, nakikita na po natin na meron ng mararanasang mga pag-ulan. And dahil nga dito sa track niya, possibly na maabot pa nga niya yung mga isla dito sa may southern Luzon, no? Bago tuluyan ngang maglandfall dito sa mainland Luzon. Alright. Update naman tayo dito sa Shareline. Mayroon pa ba northeast monsoon at Shareline na nagpapaulan o magpapaulan dito sa Luzon or dito sa Metro Manila? Sa ngayon po ay nakikita natin na pa-dissipate na po yung shear line natin, no? And most likely yung magpapaulan na lang po by tomorrow dito sa Metro Manila ay yun na nga lang pong localized thunderstorms. Maraming salamat for the update, Weather Specialist Charmaine Varilla.